Hindi lahat ng manipulation gumagamit ng matitinding paliwanag. Yung iba, diretsong tinatarget ang puso mo. Hindi ka kinokontra gamit ang utak, kundi ginagalaw nila ang damdamin mo para mapapayag ka, kahit hindi mo pa nauunawaan ang buong kapalit. Minsan magkukwento sila ng malungkot na karanasan o ipapakita sa iyo ang desperadong sitwasyon nila. At bago mo pa makalkula ang tama at mali, nararamdaman mo na ang awa, ang hiya, o ang pressure na tumulong. Hindi mo na napansin na na-hijack na ang emosyon mo. Ito ang limbic brain mo na kumikilos, ang parte ng isipang emosyonal. Kapag ito ang nauna, napapaisan tabi ang rason. Kaya bago ka pa makapag-isip kung may kapalit ba, nakasagot ka na ng sige. Pero teka, tanong muna, kung wala yung emosyon, papayag ka pa rin ba? Number 1, manufactured guilt. Hindi ka nila direktang sinisisi, pero mapapaisip ka kung ikaw ba talaga ang may mali. Sasabihin nila, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, at bigla mo na lang mararamdaman na ang simpleng pagtatakda ng hangganan ay parang pagiging makasarili. Ganito gumagana ang manufactured guilt. Ginagamit nila ang kabutihan mong loob bilang pamatok. Hindi na usapan ng tama o mali ang guilt dito, kundi kontrol. Dahil kapag nag-guilty ka, mas madali ka nang mapasunod kahit labag sa loob mo. Para hindi ka malunod sa ganitong guilt, tandaan mo ito. Bantayan mo ang mga facts, hindi lang ang feelings. Tanungin mo ang sarili mo, niloko ko ba talaga sila? O ginagamit lang nila ang emosyon para manipulahin ako? Kapag malinaw sa'yo ang sagot, mas ligtas ka. Number 2, illusion of choice. Gusto mo ba akong tulungan ngayon o bukas? Sa unang tingin, parang binibigyan ka ng kalayaan. Pero ang totoo, hindi mo naman talaga napagdesisyunan kung gusto mong tumulong sa simula. Pinapapili ka lang sa dalawang opsyon na pareho ng direksyon. Ito ang illusion of choice. Pinaparamdam sa'yo na ikaw ang may hawak ng desisyon. Pero ang totoo, nakakulong ka sa choices na sila ang pumili. Parang binigyan ka ng dalawang susi, pero pareho lang pala ito ng kulungan. At habang akala mo malaya ka, hawak pa rin nila ang kontrol. Para mabasag ito, kailangan mong umatras at tignan ang kabuuan. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang hindi inaalok dito? May ikatlong opsyon ba na hindi ko nakikita? Madalas, ang tunay na kalayaan ay nasa labas ng tanong na ibinigay sa'yo. Number 3, strategic silence. Tahimik sila, pero hindi ito katahimikang mapayapa. Ito ay tahimik na may tensyon. Hindi na sila nagre-reply, umiwas sila bigla o binawi ang dating lambing. At habang lumilipas ang oras, ikaw na ang nagtataka, ikaw na ang nag-a-adjust, ikaw na ang naghahabol. Ang strategic silence ay isang paraan para ikaw ang kumilos habang sila ay nananahimik. Mapipilitan kang magpaliwanag, mag-sorry, o makipag-ayos kahit hindi mo naman alam kung anong nagawa mong mali. At sa katahimikan na ito, unti-unti mong kinukumbinsi ang sarili mong ikaw nga ang may kasalanan. Ang sagot, manatiling kalmado, huwag matakot sa katahimikan. Kung ang pagmamahal nila ay nakasalalay sa pagkapraning mo o discomfort mo, hindi pagmamahal yon, kontrol yon. Kaya hayaang lumipas ang tahimik na bagyo dahil minsan, ang hindi pagsagot ay sagot na rin. Number 4, compliment trap. Alam kong tutulong ka kasi sobrang bait mo. Sa una parang ang sarap pakinggan. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa papuri? Pero kung mapapansin mo, kasabay ng papuri ay may hinihingi agad. At dahil ayaw mong masira ang magandang imahe na binigay nila sa'yo, napipilitan kang pumayag. Ito ang tinatawag na compliment trap. Hindi siya purong papuri, kundi isang biitag na nakabundle sa magandang salita. Kapag pinaniwalaan mo agad, kakabit na nun ang responsibilidad na hindi mo naman kusang pinili. At habang gusto mong panatilihin ang tingin nila sa'yo, unti-unti mo nang nakakalimutan ang sarili mong hangganan. Kaya bago ka mapa-oo dahil sa magandang sinabi nila, tanungin mo muna ang sarili mo, kung hindi ba nila ako pinuri, gagawin ko pa rin ba ito? Kung ang sagot ay hindi, baka hindi talaga ito galing sa puso mo, baka na-play ka lang ng papuri. Number 6, ngayon lang to. Baka maubusan ka, last chance mo na. Madalas natin itong marinig at madalas rin tayong nabibigla. Dahil kapag akala natin mauubusan tayo, napapabilis ang desisyon. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil ayaw nating mahuli o mawalan. Ito ang scarcity principle. Ginagamit ng manipulators ang natural nating takot sa pagkawala para itulak tayo sa mabilis na pagsang-ayon. Kapag may pressure na dapat ngayon na, hindi mo na na-analyze kung worth it ba talaga. Minsan, kahit hindi mo kailangan, bibilin mo pa rin. Kahit hindi mo gusto, papayag ka. Ang antidote? Huminga muna. Tanungin mo ang sarili mo, kung hindi ako nagmamadali, gusto ko pa rin ba ito? Kung ang sagot ay hindi, malamang hindi ito opportunity. Isa lang itong gimmick para ma-pressure ka. Tandaan, ang tunay na halaga, hindi kailangang apurahin.
Number 7. Repetition for reality. Palagi ka namang nakakalimot. Tamad ka talaga. Swerte ka ngang pinagtitiyagaan pa kita. Sa una, nasasaktan ka. Sa pangalawa, nagdududa ka. At sa paulit-ulit na beses, nagsisimula mo ng paniwalaan. Kahit hindi totoo, parang totoo na. Para mabasag ang illusion na ito, isulat mo ang mga sinasabi nila, basahin mo ng malinaw, tapos tanungin ang sarili, ito ba talaga ako? May pruweba ba sila? O opinion lang ito na pinilit ipasok sa utak ko? Hindi lahat ng kilala mo ng matagal ay kilala ka ng totoo. Number 8. Foot in the door. Isipin mo, tinanong ka ng isang tao, pwede mo ba akong tulungan sa isang maliit na bagay? Sabi mo, oo, para naman makatulong. Tapos unti-unti, lumalaki ang hinihingi nila. Mula sa isang maliit na utos, nagiging malaking pabor na mahirap tanggihan. Ito ang tinatawag na foot in the door technique. Unti-unting pagkuha ng oo mo para kontrolin ka. Kapag nasabi mo na ang oo sa maliit, mahirap nang sabihin ang hindi sa mga susunod na mas malalaki. Kaya ginagamit ito para mapasunod ka kahit hindi mo gusto, kasi ayaw mong magmukhang hindi mabait o pabigat. Para hindi ka maipit, isipin mo lagi, kung palalawigin nila ito, papayag ba talaga ako? Kung hindi, mas mabuting matutong magsabi ng hindi sa simula pa lang, kahit maliit na bagay lang. Mas okay ang tamang hangganan kaysa lumaon ay mapasobra. Number 9. Deliberate confusion. Minsan, ang mga manipulator ay nagsasalita ng paikot-ikot. Pinaghalo nila ang totoo sa kasinungalingan kaya nalilito ka. Ayaw mong magmukhang tanga kaya pumapayag ka kahit hindi mo talaga naiintindihan. Dito nila nakukuha ang advantage nila. Para hindi mahulog sa bitag na ito, huwag matakot aminin na hindi mo maintindihan. Sabihin mo lang, pakiulit nga, hindi ko naintindihan. Kapag naiinis sila, ibig sabihin nakuha mo na sila. Ang kalituhan ay sandata nila, kaya ipakita mo na hindi ka madaling lokohin. Number 9. Triangulation. Sinasabi nila, pati si kaibigan mo, sang-ayon sa akin. Parang lahat laban sa'yo, kaya nahihiwalay ka. Pero minsan, gawa-gawa lang nila yung support. Ginagamit nila ito para ikaw ang magduda sa sarili mo at mag-isa kang maramdaman. Ito ang triangulation. Pinapasok ka sa isang laro kung saan pakiramdam mo ay walang katuwang. Pero kapag tinanong mo, madalas wala naman talagang ebidensya o pangalan na maibibigay sila. Para lumaban dito, huwag ka munang magdepensa sa mga multo. Tanungin mo, sino, saan? Kung wala silang maipakita, kalimutan mo na lang ang usapan. Huwag hayaan na ang imahinasyon nila ang magdikta ng katotohanan mo. Number 10. Exit threat. Sasabihin nila, gawin mo ito o aalis na ako. Hindi na ito usapan o hiling, kundi ultimatum. Para kang pinipilit na pumili. Mawala ang sarili mo o mawala sila. Ito ang pinakamatinding paraan ng emotional blackmail. Pero tandaan mo, ang totoong pagmamahal ay hindi nakukuha sa pagsunod o pagsuko. Kapag minamaneho ka ng takot para manatili, hindi yan pagmamahal kundi pagkakarapto. Ang pagkawala ng isang manipulator ay hindi kawalan, kundi kalayaan. Kapag nakita mo ito, hayaang umalis sila. Dahil sa pagkawala nila, may chance kang bumalik sa sarili mo. Natapos mo na ang laro, nakikita mo na ang mga tali. Ngayon, ikaw ang may hawak ng board. Alam mo, hindi madali matutunan lahat ng ito, lalo na kung sanay ka ng maloko o mapaniwala sa mga manipulators. Pero ang mahalaga, nagsimula ka na. Ngayon, alam mo na ang mga taktika nila at paano nila sinusubukang kontrolin ang buhay mo. Sa puntong ito, hawak mo na ang kaalaman para hindi na muling magtagumpay ang laro nila sa'yo. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi galing sa pagiging malupit sa iba, kundi sa pagiging matatag para protektahan ang sarili. Kaya magtiwala ka sa sarili mo. Huwag matakot na sabihin ang hindi mo gusto. Sa huli, ikaw ang may hawak ng kwento ng buhay mo at ikaw ang may kontrol sa sarili mong kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito basta entertainment lang. Ito ay self-defense. Kaya kung gusto mong mas lalim pa ang awareness mo, mas kilalanin pa ang sarili mo, at matutong gumamit ng lakas mo ng may karunungan, abangan mo ang susunod na part.